Ramir Boulder po, narito muli. Mainit po ngayon na balita ang pagdakip kay retired Major General Romeo Pocis. Inaresto po siya ng PNP at CIDG sa NAIA paglapag niya. Galing po siya ng Thailand. Ano? Ah, ang freedom of speech po ay may limitasyon. Ano? May limitasyon ba ang freedom of speech? Oo, meron. Ha? Hindi ito absolute o walang hangganan. Marami po ang nakakaalam na ang freedom of speech ay walang hangganan. Ano? May hangganan po 'yan. Mga hindi sakop, bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa ng hindi sakop ng freedom of speech ha. Inciting to sedition. Hindi po 'yan sakop ng freedom of speech. Kasi po 'yan ay naghihikayat po 'yan ng kaguluhan. Inciting to sedition, pananalitang humihikayat sa tao na mag-aklas o labanan ang gobyerno gamit ang dahas. Hindi po sakop 'yan. Direct call of violence, panawagan na manakit o pumatay o mag-alsa. Hindi po sakop 'yan. Pangatlo, threats at intimidation. Ha? Pang-apat, fake news. Marami pong fake news ngayon. Hindi po 'yan sakop ng freedom of speech, Ang sakop po ay yung katotohanan lamang. Kapag fake news na may malinaw na layuning manggulo o maghasik ng takot, hindi po sakop 'yan. Speech that possess clear and present danger. Kapag ang salita ay may agarang panganib sa kapakanan ay sa kapayapaan at seguridad. Sorry. Sa kapayapaan at seguridad, hindi po sakop 'yan. Dito pumapasok ang balanse. Sa demokrasya, laging tinatanong ng korte 'yan, no? Ang sinabi ba ay opinion lang o ito ba ay panawagan sa aksyon na maaaring magdulot ng kaguluhan? Ha? Kritisismo, protektado 'yan. Pag-uudyok ng kaguluhan, pag nag-udyok ka ng kaguluhan, maaaring makasuhan ka. Hindi po sakop ng freedom of speech o malayang pagpapahayag ng saloobin. Applied sa kaso, simple example, palpak ang gobyerno, kailangan ng reforma. Pasok yan sa freedom of speech. Ang hindi pasok, panahon na para pabagsakin ang gobyerno gamit ang dahas. Hindi po pwede yan. Hindi po sakop yan ng freedom of speech o ang malayang pagsasalabas ng saloobin. Hindi po yan sakop ng malayang pagpapahayag. Hindi yan protektado. Ito po, may kinalaman ito sa freedom of speech pero may hangganan. Ito kapag may panawagan ng dahas, may banta sa kaayusan, may malinaw na agarang panganib. Ito po ang nangyari po kay General Romeo Pocis. Ito po ang balita. Yes, Rafi, sa mga sandaling ito ay narito pa rin sa loob ng CIDG-NCR ang inaresto nga na retired Air Force General na si Romeo Pocis para sa pagpoproseso sa kanya kagaya ng iba't ibang ginagawa sa pag-aresto gaya ng mugshot, ng fingerprints at yung medical. At Rafi, inaresto nga kaninang Ito po siya, si Romeo Pocis. Kasama niya mga arresting officer. Ito, hindi ko kilala to. Itong nakabarong na to, malamang ito ay taga CIDG. umaga si General Pocis sa pagdating nito sa bansa alas 8 ng umaga kanina nang lumapag ang eroplanong sinakyan. Kung natatandaan niyo po, isa po si Pocis sa mga nananawagan
nung last year, November, November 30 yata yon, nung magsagawa sila ng rally dito sa EDSA Shrine. Ah, sa People Power Monument dito sa EDSA, Ah, marami siyang nasabi, hinihikayat niya yung kanyang mga kasamahan sa kasundaluhan na mag-withdraw ng support. Malamang yun ang kanyang kaso ngayon kasi narinig ko yung mga sinasabi niya na mag-withdraw ng support ang panawagan niya. Yun natatandaan ko. Ano? Pinapa-withdraw niya ng support ang mga kasundaluhan, mag-withdraw ng support sa administrasyon ni PBBM. Bawal po yun eh. Hindi po sakop ng freedom of speech yun. Kasi naghihikayat ka na mag-aklas ang mga kasundaluhan at kapulisan na sumama sa inyong rally. Oh, 'di ba? Pasok ba siya sa inciting to sedition? Korte lang po ang magpapasya niyan. Ano? Alam niyo po ang politics dito sa Pilipinas napakainit. Ikaw, retired general ka, dati kang general, dati kang nasa armed forces, tapos ganyan ang gagawin mo. Kung ayaw mo sa gobyerno ni Marcos, tumahimik ka na lang. Pabayaan mo yung mga sibilyan. Sa bagay, sibilyan siya. Sibilyan na siya dahil retired na nga siya. Pero, hindi mo maiaalis na dati siyang opisyal ng bayan. Yun nakakabit sa kanya. Ano? Dati siyang sibilyan ng bayan. Hindi na lang dapat siya nagsalita. Kung okay lang nandun siya sa rally, pero pabayaan mo na yung mga sibilyan na magsalita diyan. Dahil hindi sila dadamputin nga. Dahil hindi naman sila dating opisyales ng armed forces. Huh? Sila ay mga sibilyan ever since. Ikaw, Romeo Pokis, ikaw, dati kang sundalo. Kaya ka nga retired general, Major General Romeo Pokis. Hindi sa kinakampihan ko ang ating gobyerno, pero binabalanse ko lang. Ano? yung yung mga nasabi mo noon, ikaw naghihikayat ka, hinihikayat mo yung mga kasundalan na mag-withdraw ng support sa gobyerno ni Marcos. Paano 'yan? Oh. Sa kaso, sa bagay may ano pa naman 'to, mayroong piyansa, ano? Pero mahirap talaga ang masabit sa ganitong gulo. Kung haharapin mo man 'yan, harapin mo. Tanging korte lang makapagsasabi kung inciting to sedition ba yung ginawa mo o hindi. Ayaw ko naman pangunahan yung korte natin. Di ba? Oh. Yan ni Pokis mula Bangkok, Thailand. Sa bakasyon kasama ang kanyang pamilya, nakaposas na siya na makunan palabas ng terminal. Ang pag-aresto ay sa bisa ng warrant of arrest mula sa Quezon City RTC kaugnay sa inciting to Ito si sedition case ni Topacio. Pokis. Sa eksklusibong panayam ani Pokis, isa umano itong uri ng panggigipit sa mga taong bayan na naghahayag lamang ng damdamin sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Paglabas ng terminal, naghihintay na ang sasakyan para kay Pokis. Nasa parking naman si Attorney Ferdinand Topacio at mga kasamang. Ganito talaga ang demokrasya. Demokrasya tayo kaya ganyan ang ang proseso ng ating konstitusyon. Ang ating konstitusyon ay pinagtibay noong panahon ni Cory, 1987 Constitution, at na marami pong nagsasabi na mga eksperto sa batas na maraming butas ang ating konstitusyon. Ano?
retiradong general ni Pokis. Sigaw nila dapat may kasamang abogado si Pokis sa sasakyan, bagay na hindi na napagbigyan. Agad din nila sa Camp Crame si Pokis para iproseso nga at dalhin sa QCRTC Kalaunan. Sabi ni Topacio, ipoproseso nila ang piyansa ni Pokis ngayong araw. Nagugat ang kaso sa statement ng retiradong general sa mga rally na ininterpret naman daw na nanghihikayat na wag nang galangin ng gobyerno at ang mga nasa active service naman ay mag-withdraw ng suporta. Wala naman daw ganoon. Mo? Kinundi na rin ng mga kasama niya sa United People's Initiative ang umunay panggigipit sa kapwa retired officer na nagpahayag lang umano ng damdamin. Narito ang pahayag ni retired Air Force General Pokis. Ito ay panggigipit to, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mamamayan. Papahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So hinaharap natin to. Rafi, sa press con dito sa Crame, nabanggit naman ni Attorney Topacio na pinag-aaralan nila kung ano ang administratibo o kasong kriminal na maaaring iharap nila dun sa mga arresting officer na hindi nga pumayag na palapitin sila ng inaresto nga ang kanilang kliyente. Samantala sinabi naman ni CIDG NCR Chief ni Colonel John Giagi na noong sila ay pumanik at papasok ng terminal ay wala naman daw ang mga abogado ni itong si Pokis. Isa pa, Rafi, wala naman daw silang clearance para makapasok doon. At hinagalang daw nila kung ano man ang kanilang magiging pasya at tiniyak din ni Giagi. Ang pag-aresto kay retired General Romeo Pokis kaugnay ng kasong inciting to sedition ay nagpapakita ng walang sinuman ang lagpas sa batas. Kahit pa dating mataas na opisyal ng militar, sa panig ng Estado malinaw ang mensahe kapag ang pananalita o kilos, lalo na mula sa mga may impluwensya, ay itinuturing na nag-uudyok ng kaguluhan laban sa pamahalaan, maaari itong panagutan na sa ilalim ng batas. Ngunit sa panig ng demokrasya at karapatan, mahalagang tandaan na ang pag-aresto ay hindi pa hatol. Hindi pa po ito hatol. Si Pokis ay inaakusahan pa lamang at may karapatan siya sa due process. Due process, presumption of innocence at patas na paglilitis. Ang kasong ito ay sensitibong pagsubok sa balanse sa pagitan ng freedom of expression at responsibilidad ng Estado na panatilihin ang kaayusan at seguridad. Sa huli, hindi opinyon ang dapat hatulan kundi ebidensya. Ano po? Ebidensya. Ang korte, not social media, ang magpapasya kung ang ginawa ay lehitimong kritisismo o paglabag sa batas. Maging mapanuri, iwasan ang padalos-dalos na paghusga at igalang ang proseso ng batas, lalo na sa mga kasong may implikasyong politikal. Okay, mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutang i-like and subscribe ang aking channel, Ramir Boulder, para na rin po, at para po sa mga Facebook ang gamit, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Marami pong salamat.